Magandang araw, ako po si Christian Esguera at narito ang mga balitang hindi nyo dapat na-miss ngayong linggo. May maliit pero mahalagang tagumpay ang Pilipinas sa West Philippine Sea ngayong linggo. Miyerkules, inalis ng China ang isang floating platform na halos 3 linggong nasa loob ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea. Kinumpirma ito ng Maritime Patrols at Aerial Surveillance noong Miyerkules ng umaga. May 25 nang mamataan sa satellite imagery ang isang parisukat na istruktura malapit sa southeastern entrance ng shoal. Ilang araw bago nito, 2 Chinese research vessels ang nakita ring umiikot sa lugar. Nag-file ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs at iginiit na alisin agad ng China ang platform. Nagbabala rin ng ilang opisyal na baka ito na ang unang hakbang sa pagtatayo ng mas permanenteng pasilidad sa shoal. Matapos sa matinding batikos mula sa Pilipinas, nagsekretary ng Chinese Embassy sa Maynila. Ayon sa deputy spokesperson itong si Gu Hui, ang platform ay isang temporary scientific research facility. Iginit pa niya na research mission has now been successfully completed. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, only the Philippines has the right to place or construct structures and conduct activities including marine science research in Bajo de Masinloc and its territorial sea. Dagdag pa ng task force, Bajo de Masinloc is and will always be an integral part of Philippine territory. Tandaan na noong 1995, nagsimula rin sa simpleng mga strukturang tinawag na fishermen's shelters ang pamamalagi ng China sa Mischief Reef. Makalipas ang ilang taon, naging isa na rin itong malaking military installation. Kahit nanalo pa ang Pilipinas sa arbitral ruling noong 2016 na nagbasura sa 9-dash line claim ng China, hindi pa rin natatapos ang laban para sa West Philippine Sea. Samantala, tapos na ang Senate Flix. Ayon yan kay Senator Sherwin Gatchalian na formal nang nahalal bilang Senate President. Nangyari ito dahil sa paglipat ni Senator Joel Villanueva mula sa kampo ni ousted Senate President Alan Peter Cayetano. Dahil dito, nakabuo na ng 13 senador ang bagong majority at nagbigay daan para sa liderato ni Gatchalian. Una nang umugo ang posibleng paglipat ni Villanueva na maglabas siya ng pahayag na dadalo siya sa ipinatawag na special session ni Pangulong Marcos Jr. Hindi rin nagpakita si Joel sa Rump Blue Ribbon Committee hearing ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano kung saan ibinalandra ang hitik sa butas ng mga akusasyon ng 18 Maleta Boys. Ang tanong ng marami, ano naman kaya ang kapalit sa pag-areb ni Joel Villanueva sa bagong majority? Kasalukuyang iniimbestigahan si Villanueva kaugnay sa kanyang di umanay pagkakasangkot sa flood control scam sa Bulacan. At tulad ng ating nabanggit, nagpatawag ng special session si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong June 17. Layunin ng special session na aksyonan ng ilang priority measures na matagal nang nakabinbin at itinuturing ng Malacanang na mahalaga para sa social protection, education, healthcare at disaster response. Pero hindi may kakaila na lumabas ang proklamasyong ito sa gitna ng leadership dispute sa Senado. Kaya't noong Miyerkules, natapos na sa wakas ang ilang linggong power struggle sa Senado. Nahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President matapos makakuha ng suporta sa 13 sa 24 na mga senador. Dahil dito, tuluyan ang nawala sa liderato sa Senator Alan Peter Cayetano na kaalyado ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Nag-concede naman si Cayetano matapos ang botohan pero nag-file muna siya at ilang mga miyembro ng kanyang bloke ng kaso sa Korte Suprema. Kine-question dito ang naging aksyon ng Senado noong June 3 kung saan tinanggal siya bilang Senate President. Matatandaang sa loob ng halos 2 linggo, kapwa inaangkin ni Gatchalian at Cayetano ang liderato ng Senado. Magkaiba kasi ang kanilang interpretasyon sa usapin ng quorum at kung sino ang may lehitimong mayorya sa kapulungan. Pero noong Miyerkules, dahil sa paglipat ni Senator Villanueva mula sa kampo ni Cayetano, nagkaroon ng Gatchalian block ng malinaw na 13 boto. Nauna nang lumipat si Senator Chis Escudero noong June 3 bago yung tinatawag na sine die adjournment at dahil dito, nagdeklara ng quorum ang grupo ni Gatchalian at inihalal muna siya bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Mahalaga ang development na ito dahil ilang linggo na lang ay sisimulan na ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May balitang si Senator Chis Escudero ang gagawing presiding officer sa impeachment trial pero ayaw pang mag-commit ng bagong Senate President. Sa panayam nitong Huwebes,
habang isinasagawa ng Senado ang mga paghahanda para sa impeachment trial. Ito ang naging pahayag ni Gatchalian. Tapos na ang Senate Flix. Back to work na tayo. Maski ang mga kaalyado ni Cayetano, ang atin niya ni si Pia, si Loren Legarda, Amy Marcos, Rodante Marcoleta at Bongo nagpakita sa special session. Sinubukan pang harangin ni Marcoleta ang nabinbin na promotion ng ilang mga opisyal ng military noong binoykot nila ang 3 araw na sesyon para hindi matanggal si Alan Peter Cayetano sa pwesto. Si Pia naman, high pitch pa nung pinabuksan ulit ang pag-amyenda sa bill ni Senator Risa Hontiveros na nagbabawal na i-detain ng mga ospital ang mga pasyenteng indigent na walang maibayad. Wala kasi siya noong tinalakay ito noong umaga ng Miyerkules. Ang termino ni Alan Peter Cayetano ang pinakamaikli since the restoration of democracy in 1986. Pero ito marahil ang pinaka-damaging sa institusyon sa napakaikling panahon. Sa ilalim niya, naganap ang kaduda-dudang shootout di umano sa Senado at ang pagtakas ng puganting si Senator Bato de la Rosa. At nung lumalabas na mapapalitan na si Cayetano bilang Senate President, binoykot niya at ang kanyang grupo ang plenary session ng 2 araw. At dahil dito, naparalyze ang plenary session at maraming trabaho ang nabinbin. Napilitan tuloy ang Noy minority na gamitin ang Quorum of 12 sa Abilino versus Cuenco bilang tugon sa pag-hostage ni Cayetano sa trabaho sa Senado. Komento ni Senator Panfilo Lacson, 700 million ang nasayang di umano sa short-lived Senate presidency ni Alan Peter Cayetano na nakahigit 20 na Facebook Live at hindi nagpakita ng anino sa special session. Sa isang post sa social media, ito ang sabi ni Lacson. The Philippine Senate in 28 days under Alan Peter Cayetano. Estimated cost, 700 million pesos. Output, chaos, gunfire, Batos escape despite ICC issued warrant under its protective custody, session boycott, failed destabilization attempt, unauthorized committee hearings, highlighted by one not presided nor attended by a single senator. What a waste of taxpayers' money, ayon kay Lacson. Martes, nagkaroon ng isang pagtitipon na ipinakilalang Senate inquiry tungkol sa multi-billion peso flood control scandal. Pero walang senador na dumalo. Oo, tama ang narinig ninyo. Walang senador sa isang event na ibinebenta nila bilang isang Senate hearing. Una nang nakansela ang pagtitipon matapos sumatras ang venue provider. Pero kalaunan, natuloy rin ito sa isang venue sa Mandaluyong. Muling humarap ang tinaguraang 18 bagmen o 18 maleta boys at inulit ang kanilang mga aligasyon tungkol sa di umanay pamamahagi ng mga maleta ng pera kaugnay sa flood control projects. Pero sa halip ng mga senador ang magtanong, ang nag-interpellate ay ang kanilang sariling abogado na si Levito Baligod, dating Congressman Mike Defensor at ilang taga-suporta ng pamilya Duterte. Sa madaling salita, ang mga testigo, ang kanilang abogado at ang kanilang mga kakampi ang nagtanungan. Walang senador at walang opisyal na Senate Blue Ribbon Committee proceeding. Dito rin idinawit ng 18 bagmen ang nananahimik na si Senator Kiko Pangilinan. Sa sobrang kalokohan ng bintang, galit na galit sina Pangilinan at ang asawa nitong si Sharon Cuneta. Kalaunan, napilitan na naman si Baligod na bawiin ang kalokohang bintang. Miyerkules pa rin kinumpirma ng Department of Justice na isinailalim na sa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang ilang miyembro ng coaching staff ng Ateneo Men's Basketball Team. Kabilang sa mga isinama sa watchlist ang dating head coach na si Tab Baldwin, dating team manager na si Epok Kimpo at assistant coaches Reynaldo Jacinto Jr., Dean Castaño at Sandro Soriano. Matatanda ang nasawi sina Rene Clerk Baterbonia at Divine Adili noong June 8 matapos tangayin ng malalakas na alon at trip current habang nagsasagawa ng team building activity sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora. Ilang araw matapos ang trahedya, inanunsyo ng Ateneo de Manila University na nag-step down na sina Tab Baldwin at team manager Epok Kimpo. Samantala, paulit-ulit na nagsorry si Ateneo President Father Bobby Yap dahil sa pagkamatay ng 2 estudyante. Humarap din ang mga opisyal ng Ateneo sa isang town hall kung saan kinumpronta sila ng ilang mga miyembro ng Ateneo community na dismayado sa naging response ng paaralan sa trahedya. Si Coach Tab Baldwin sumipot na sa investigasyon ng CIDG kaugnay sa insidente. Una lang sinabi ng CIDG na hindi aksidente ang nangyari pero patuloy pa rin ang investigasyon. That the incident did not actually happen in front of the resort. It was about 300 to 700 meters away. The recovery effort was only
300 meters near the resort because they were swept by the current. Sa linggong ito, may isang leksyon na paulit-ulit na lumitaw sa magkakaibang kwento. Sa West Philippine Sea, nakabantay ang gobyerno sa bawat galaw ng China dahil alam nating ang maliliit na bagay na hindi pinapansin ay pwedeng maging permanenteng problema. Sa Senado, isang boto lang nakapagpabago sa balanse ng kapangyarihan at nagtapos sa ilang linggong kaguluhan. Sa Ateneo tragedy naman, 2 buhay ang nawala at ngayon ay sinusubukang buuin ng mga investigador ang bawat detalye para malaman kung ano talaga ang nangyari at mapanagot ang mga dapat managot dun sa pagkamatay ng 2 batang atleta. Iisang prinsipyo na nag-uugnay sa lahat ng ito, ang pananagutan ay nagsisimula sa katotohanan. Hindi sa propaganda, hindi sa haka-haka, hindi sa loyalty sa kampo o personalidad o institusyon. Kaya laging tandaan, facts first, always.